Hello guys! Good morning. Good morning sa ating lahat. Pasensya na kung medyo maingay kasi binuksan ko yung ceiling fan. Medyo umiinit-init na ngayon dito sa Jamaica. Good evening to everyone and good morning sa lahat ng mga nakikinig ngayon or nanonood ngayon sa atin from Saudi Arabia or from the Philippines. Mostly doon yung mga viewers ko. Meron mga mangilan-ngilan dito sa US. Ayan. Gusto ko lang gawan ng video or comment or commentary, opinion or kung ano man para sa inyo. Itong ano ni Kuya. Siguro si Kuya ay concerned on whether meron ba talagang racism or mga racist na tao dito sa Amerika. Pagdating sa work, pagdating sa in general, maybe sa mga shopping mall or dito sa mga kapitbahay ko or kung saan man. O, diba? Kung meron ba talagang ganon dito sa Jamaica or hate against anong tawag dito? Hate against Asian, mga ganon. Hindi lang naman siguro Asian, siguro pati sa mga Middle Eastern guy. So, let's see. Okay, sasagutin ko yung yung tanong na yan. Pasensya na hindi ko na ini-edit itong vlog na to ng sobra-sobra. So, kung may pagkakamali, pagpasensyahan nyo na. Okay, hindi tayo perfect. Hindi ako newscaster. Charis. Musang lang. Musang. Ayan, wag na tayong tumawa ng malakas. Dapat professional tayo ngayon. Charis. Ito yung tanong ni Kuya. Hi sir, okay. Hi sir, can you make a blog po regarding racism dyan, either in general or particularly sa lugar or hospital na pinagtatrabahuhan mo based on your own experience if meron po, gaano po kagrabe? Salamat. So, ito yung masasabi ko. In general, overall, ano to? May checklist lang. Hindi siya ganun kagrabe. Based from my own experience. Kung meron man, napaka-isolated. Okay? Parang hindi mo siya mapapansin ng bonggang-bongga. Hindi siya mga, like, for example, out of 10 people over here, siguro merong mga isa or dalawa na racism. Depende rin kung paano mo i-accept yung ano ba para sa yung racism. Ano ba para sa yung parang ayan, biglang nag-stop yung camera. Ayan, uulitin ko, merong iba't ibang uri ng racism. For me, hindi lang siya yung parang direkta na biniverbally abuse ka o kaya sinasaktan ka physically or verbal abuse. Hindi lang ganon. For me, ang racism. Ang pagiging racist, sometimes nakabase din yan sa, for example, bibigyan ko kayo ng very good example. Sa work. Okay? Sa work, napi-feel ko na merong isang, prangkahan na to as in hindi lang naman ako yung nakakapansin As in hindi lang ako. Merong isang pinuno, okay, alam nyo na pag sinabi kong merong isa, syempre marami silang pinuno yon. So, alam nyo na kung anong posisyon ang ganun, no? Pinuno ng mga hamak na staff nurse. Kunyari ako, merong isang pinuno na parang kapag puti, yung mga staff niya ay pinagpapahinga niya. Nilalagay niya sa mga, for example, okay na area, ganyan. Yung hindi masyadong napapagod. Tapos, pag kaming mga for example, international or mga kunyari Asian o kaya yung mga, alam niyo na yung isa pang lahi dito sa Amerika. Sabihin na natin, Indian, ganon, yon. Kapag yun yung mga naka-duty,
As in, ilalagay ka talaga dun sa area na hindi mo gusto or nakakapagod. Imaginein mo na lang yung nangyari sa akin. Hindi na ako sige, sasabihin ko na. Nasa non-critical area ako, nakakapagod kasi ng sobra-sobra sa non-critical area, mga Inday. So, kahapon lang ako nag-non-critical area. Dapat sana ilalagay ako either sa mga AFPAD o kaya triage o kaya 22 to 24, mga ganyan. Besh, ang ginawa, nilagay ako ulit sa non-critical, iniba lang yung room. Hindi na ito sobrang lala ngayon, in my case, pero nung bago ako, grabe, sobrang lala. Nung bago pa ako, na-feel ko talaga as in nakakaloka. Naiintindihan ko na bago pa lang kami and dapat hindi nagrereklamo ng bonggang-bongga, pero napaka-unfair yon kasi nangyayari lang yun for me sa nakikita ko sa mga Asian. Tapos ito pa, kapag nilagay ka naman sa critical area, punong-puno. Punong-puno ka parati. As in, yung parang toxic na toxic ka, busy-busy ka. Pag sila yung nasa critical area, ang nangyayari, hindi busy. Ang busy ay non-critical. O diba? Nakakatawa. Nangyayari talaga yun sa Asian. Kahit saang lugar ka ilagay. Diba? Pag sila yung nasa non-critical, ito specific sa isang pinuno Pag sila yung nasa non-critical, yung dalawang beds naka-block, isa lang ang nilalagyan ng pasyente. Imaginein mo, yung isa held for medic, yung isa held for critical, walang pasyente, isa lang yung pasyente. Alam nyo kung anong ang complaint? Foot pain, leg pain, knee pain, o diba, nakakaloka pero nasa critical pad. Pero tingnan mo yung nasa non-critical pad, 4 yung pasyente, hindi na magkanda o gaga. Okay? Napansin ko rin na parang nagkasabay-sabay kaming mga Pinoy, doon kami nilagay lahat sa non-critical pad. Kami lang yung nandoon, 3 kaming Pinoy. O diba, nakakaloka? Imbis na i-float ang isang Pinoy, nilagay kaming 3 doon lahat at kami yung pinag-suffer. Kasi kapag ako ang nilagay na float, syempre tutulungan ko yung mga nasa non-critical na busy. Ayaw niya siguro ng ganon. Na parang napapagaan yung buhay ng mga Pinoy. For me, racism yon. Kasi nangyayari lang yon doon sa kanya. Nahuli ko pa siya minsan. Nasa non-critical area din ako. Alam nyo kung anong ginawa? Tinutulungan ako ng meron kasi kaming mid-shifter na 3 p.m. hanggang 3 a.m. Nagko-cover yun ng break, but since napansin niyang busy ako sa 21, kakatanggap ko lang ng triage sa 20, tapos nakatanggap ulit ako sa isa ko pang bed ng patient. So, ang ginawa niya, huminto siya sa pagko-cover ng break for the meantime, tapos tinulungan niya ako sa 21. Nilagyan ba naman ako ng pasyente, naka-BiPAP, naka-nitro drip, naka-ano? O, diba? Saan ka pa? Naka-titratable drip, naka-BiPAP lahat, pero nasa non-critical area. Dapat, ang mga ganon, ilagay na sa critical area kasi nga, kailangan ng constant monitoring and attention ng nurse. Paano ko hahatiin yung utak ko sa 4 na pasyente na meron akong 3 non-critical at meron pang isa na for close monitoring? O hindi ka ba maloloka? O diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, isang malaking lason ang pamilya Zaragoza. At yung pinuno na yun yung pinuno nila na sinasabi ko. So, stop na tayo mga Inday doon. As in, close case na, wag na nating balik-balikan, pero para sa akin, yun ang na-experience kong racism. Racist yung taong iyon. Hindi lang ako ang naka-feel nun, pati yung ibang 2 kong kasama nag-verbalize sa akin na napaka-racist ng taong iyon. Tapos, eto pa mga Inday,
As in, lahat ng TSA ko galing sa kanya. O, di ba? Ayoko nang mag-comment, pero dapat ang tini-TSA, in my own opinion, ang maunang pauuwiin ay dapat PRN nurse. Pero hindi iyon nasusunod pag siya ang pinuno, kasi alam niyo kung bakit? Lahat ng miyembro ng pamilya Zaragoza ay PRN. So, kapag siya ang pinuno, nandun lahat ang miyembro ng pamilya Zaragoza, pak. Lahat kaming mga Pinoy, full-time man yan or puti na full-time, kami ang uuwi. Ang pamilya Zaragoza, sila ang matitira. O di ba bongga? Buti sana kung maraming pasyente, pero kulang ang pasyente. Sila yung matitira doon. Alam nyo kung ginagawa? Nag-game. Ayoko ng pangalan kung anong game. Basta nag-game sa istasyon. O di ba? Kapag marami namang pasyente, hindi ka pauwiin, ilalagay ka sa non-critical, pero ang pamilya Zaragoza, relax pa rin. Close na nga tayo sa pamilya Zaragoza na yan. punta naman tayo sa patient. Wag na yung nurse. Wag na yung nurse, okay? Stop na dun sa racism pagdating sa nurse, okay? Kaya nga, naisip kong lumipat ng ospital. Pero sa ngayon, mga Inday, kaya ko pang tiisin so far. Kalmado pa ako ngayon, pero let's see in the coming months. 'Di ba? Kung ano yung mangyayari. Okay. Punta naman tayo sa patient. Pagdating sa patient, meron din. Hindi mo talaga makikakaila na merong racism. Hindi nila yan sasabihin, Day. Hindi nila aaminin na sila ay racist. Believe me or not, hindi. Pero halatang halata sa action. Pero wag niyong sasabihin na racist sila. You're racist, mga ganyan. Wag. Kasi ide-deny at ide-deny lang yan ng mga punyemas. O, diba? Ide-deny lang nila yan, Day. Hindi nila aaminin. Kasi may insulto sila. Totoo namang racist ang mga hinayupak, diba? So, ito mga Inday. Merong isa. Ito pa. Ito pa, mga Inday. Dalawa ata kami ng kaibigan ko noon. Nasa loob kami. Parang ayaw ata ng mga Asian. Ganyan. So, nagpatawag ng charge nurse, eme. So, wala. Wala ka rin namang ang ginawa, ang ano ko lang is that, sabi ko, hindi ko na kayang i-handle yung babaitang yan. Mag-change na lang, nakipag-exchange na lang ako ng bed. Kasi ayoko rin ng gulo. Wag lang ako sasaktan verbally kasi magtatawag talaga ako ng pulis. Wag niyong papatulan, mga Inday. As much as possible, please call for a rescue. Either your nurse or your charge nurse, call your charge nurse, and patawag din kayo ng campus police. Kasi rumirespond naman sila sa mga ganyang kaso pag verbally abusive na yung pasyente. O, diba? So, hindi isolated lang naman siya pagdating sa pasyente. Malala lang talaga sa nurse yung naramdaman ko as in. Pagdating naman sa ito pa. Pagdating sa language. Merong mga iba na wag lang talaga kayong papaapi, mga Inday. Because pagdating sa language dito, most of the Americans ay walang kwenta or wala silang pakialam sa accent ninyo. Wala rin sila pakialam kung hindi kayo masyadong marunong mag-English. For as long as that your English is understandable, 80 to 90% of them, they're okay with that. You don't have to speak perfect English for as long as that it's understandable. But if someone abuse you because you can't speak the way they speak, or you have a very thick accent,
please let your charge nurse or your campus police know because hindi yon dapat tinotolerate. Kapag nag-ano sila ng ganyan na mga walang official language sa unit namin, so we can speak whatever language we have or whatever language we know. So, walang nagsasabi na wag kayong magsalita ng Tagalog or wag kayong magsalita ng Arabic. Never. If someone told you not to speak your own language in your area, report it immediately. Immediately. I want to emphasize this ASAP to your HR because that is discrimination. Okay? Report it immediately. It's not our fault that we are so smart. We Filipinos are so smart. It's not our fault that we are so smart to speak more than 4 language, more than 3 language, and Americans only know 1. O, diba? Okay. Nagets niyo ako, gotcha. Wag na nating expand ng bonggang-bongga. It's not our fault that we are so smart and we know more than 3 or 4 language. We're not fluent in each. Okay? For sure, isa lang yung fluent or dalawa lang yung language na fluent tayo, but at least we can speak more than 3 language. More than yung sa first language na natutunan natin, which is our mother tongue. Whatever your mother tongue is. Okay. Let's proceed naman doon sa general pagdating sa nakapag-travel na ako sa ibang states like New York, Chicago, nakapunta na ako ng ibang mga airport like Atlanta, O'Hare International, Washington DC. I've met some, Americans over there. Wala naman akong na-experience na discrimination or racism. Especially sa New York, no. Wala. Parang napakabait naman. Alam nyo, kung meron man sigurong racist na in general dito, hindi yun nakabase or because they're Americans, but because masama talaga yung ugali nila, mga Inday. As in, 'di ba? Meron talagang maski Pilipino, meron ding masama ang ugali. Meron din namang may mga Pilipino ngang mapaghigante, 'di ba? Mapagtanim ng sama ng loob, 'di ba? Yung parang kung nasabihan mo sila ng masama or nasaktan mo sila or nagtatanim sila ng sama ng loob and hahabulin ka talaga nila para makagante. 'Di ba? Meron talagang mga taong ganon na parang napakasarap para sa kanila yung revenge. 'Di ba? So yun yung mga taong yon na nagbabanal-banalan, mga nagsasantu-santuhan, nakala mo kung sino kung makapagsalita, 'di ba? Or yung parang anak ng Diyos kung makapag-pray, pero imburnal ang ugali. O, 'di ba? Bongga. So, dito ko natatapusin itong vlog na ito, as in humahaba na mga Inday, more than 15 minutes na rin. Thank you so much sa lahat. Let's see kung pwede ako mag-shoutout dito ng mga few names. Meron kaya? Cherries. Merong nagpapa-shoutout. Hi, sino kaya to? Oh, thank you so much. Meron ditong meron na pala akong subscriber na mga iba na tausug din. New subscriber here. Thank you so much for everyone. I'm not expecting a lot of followers or subscribers, but thank you so much. For all of those people na parating nanonood ng vlog ko, thank you so much, guys. Thank you. Racism is everywhere. Don't be a victim of it. If ever you encounter one, what you can do is to calm yourself. Stay firm, okay? Speak firmly that your facility do not tolerate profanity, and if they continue their abusive language, you're gonna call the campus police and the charge nurse and will have them kick them, and they will be kicked out from the facility. We can kick
kick them out from the facility for as long as that they don't have an active disease or yung parang malalang kondisyon, we can kick them out from the facility. So the police can escort them from the room and out of the facility. I have a patient before. This is just a story, okay? Before natin tapusin itong vlog na to. I have a patient before. The patient is already discharged. I think homeless ata siya. Sabi niya, can you just give me a little bit more time to sleep? I said, ma'am, you are already discharged. Okay? From this moment on, you are already discharged. Here is your discharge paper. I've already taken out your IV. You may now leave the facility. And then pagbalik ko, nandoon pa rin siya. Ma'am, this is your last and final warning. If you are not gonna leave the facility, you will be tagged as what? Ano ba yung tawag sa ano yan na trespasser? You will be tagged as trespassing the facility because you're already discharged. You don't have the right to be here. And I would have to call the campus police to have you escorted out of the facility if you will not leave now. And then, sumunod naman yung pasyente, okay. Mga ganun talaga sila. Ganun yung mga homeless na yan. Can I just have a peanut butter and jelly? Mga siyalak. Yung pinunta nakakaloka loss of appetite, pero hindi pa nakakaupo sa bed. Can I have a peanut butter and jelly and a pop starry cherries? Sige na mga Inday at mag-ano pa. Baka ako pa yung tuluyang maging homeless dito. Ay, wag naman sana. Sige na, babush na mga Inday. Have a good day. Bye-bye. Bye.